Hi everyone! So, panibagong kadama, kwento, serye tayo ngayon. Alam niyo ba, hindi talaga matatapos yung isang buong araw mo na maganda lang minsan. May mga araw talaga na kahit gaano kaganda yung gising mo, gaano kaganda yung energy mo, minsan matatapos talaga siya sa pagkakataon may stress ka at mawiwisit ka. Kasi ganito yon. Ang ganda ng gising ko kanina umaga. Ang ganda ng energy ko kahit konti lang yung naitulog ko kasi medyo 2 AM na ako nakatulog at gumising ako ng mga 6:30 or 7. So, naligo ko ng maaga pagkagising ko sa malamig na tubig para ma-refresh ako kasi sobrang sumasakit yung mga kasukasuan ko. And then, ayun na nga, ang ganda ng energy ko maghapon. Tapos ngayon pa-out na ako, doon na ako tuluyang napika or nakatok yung aking stress, yung aking inis. So, ganito kasi yun. Yung kalan dito, 'di ba, nagawin ko naman yun ng post dati or ano, yung kalan na nililinis ko lagi. Araw-araw ko naman yun nililinis bago ako matulog. Hindi ko yun hinahayaan na hindi malinis. Or kapag nagluto kami na naninilansik sa mga dingding yung mga niluluto, binabrush ko yun. Nililinis ko talaga siya daily. Pero kasi, yung matanda dito, kapag alam niya na magluluto din the next day or magluluto din sa hapon, sinasabi niya sa akin na wag na munang linisin. Pagkatapos magluto, kasi agad-agad nililinis ko yon pagkatapos ko manghugas. Ngayon, pag magluluto siya sa hapon or kami, ina-advise niya na wag na munang linisin. So, kahapon, nagluto ako kasi fasting siya. So, kami lang ng dalaga yung kakain. So, nagluto ako. And then, may nanilansik doon sa niluto ko. Lilinisin ko na dapat siya. Tapos nakita niya ako, sabi wag mo nang linisin yan kasi sayang lang yung panglinis, sayang lang yung energy mo, mapapagod ka din kasi bukas magluluto tayo or mamayang gabi. So nagluto ba, nung gabi hindi kami nagluto pala. Nung kaninang umaga na pagising namin, sabi niya, if makabili ng tomato yung dalaga. Kasi ilang araw kami, mula nung nagbakasyon, ilang araw kaming walang laging luto. Bumibili lang sa labas kasi walang stock, walang mga gulay, ganun. So, hindi pa nakakapag-grocery. At kaya hindi ko pa rin nalilinis yung kalan na yun masyado. Kasi nga, hindi pa naman kami nagluluto masyado ng yung madami or yung area na yun, yung lutuan. Like yung sa mga dingding ba, kasi yung mga tilansik. Eh, nung nagbakasyon kami, di ba, naiwan dito yung bunso niyang anak. So, luto ng luto. Pero medyo malinis naman siya. Pero yun nga lang, may mga tilansik na konti-konti ng mga tomato paste, ganyan. So, hindi ko pa siya nililinis. Kasi nga, hindi rin kami nagluluto ng sagad pa. Sabi ko, pag nagluto na lang, kasi sabi din niya na magluluto ng isda na prito. Ipag nagluto ng isda na prito, ano talaga yun? Sobrang makalat. Sobrang yung mantika hanggang sa floor, may patak-patak. So sabi ko, sige, antayin ko na lang makapagluto muna ng isda bago ko linisin yon. So, umalis na yung bunso niyang anak, hindi kami nakapagluto ng isda. Tapos yung whole week na to, hindi kami masyadong nagluto. 2 beses lang ako nagluto. And then, kagabi na, sabi niya, wag ko daw muna linisin kasi ngayon nga is magluluto daw. So, baka daw magluto ng isda, ganun. So, kaninang umaga nagluto ng breakfast. And then, siya yung nagluto. Tapos, sabi niya, hindi daw magluluto ng lunch. So, breakfast lang. So, nung pagkatapos niya magluto ng breakfast, ay nung nagluto na siya ng breakfast, nakita niya yung tilansik ng niluto ko kahapon nandoon pa sa kalan. Eh, di ba nga niya, inawat niya ako na wag mo nang linisan. So, bali yung yung talansik nung niluto ko is nandun pa, hindi ko pa natanggal. So, nakita niya yun nung naglinis siya. Ngayon, sabi niya, linisin ko daw yun kasi daw may mantika, baka daw manigas doon, gano'n, mahirapan ako magtanggal, kukuskusin ko, magagasgas daw masyado yung kalan, which is, hindi naman siya nagagasgas masyado kasi hindi ko naman ginagamitan ng liha na makapal or yung steel wool. Kasi alam kong ayaw niya yon. And then, eto na. Nilinis ko yun, no? Sabi nga niya, wag linisin. Pagkalinis ko nun, hindi, lalaban ko na yung pinampunas ko doon, nilalaban ko na. Magkahilira kaming ganyan, magkatabi kami ganyan. Dito siya nagluluto, dito ako nang hugas. So, ganun yung pwesto namin. And then, suddenly, nakalaglag siya.
Like, pinukpok niya yung kutsara, yung dulo ng kutsara, mayroon pang something sa niluluto niya. Di pumatak doon sa kalan. Eh di nagkalat. Tapos yung mga powder pa niya na nilalagay niya sa niluluto niya, yung mga baharat mix, mga seasoning. So, naglaglagan. Tapos, nung pagtaktak niyang ganun sa kutsara, nalaglag, nakita, sipat ko din, kasi gumanon ako, nasipat ko din sa side ko na may pumatak. Tapos parang natigilan siya, tapos napatingin siya sa akin. Ako naman wala lang, dead malang, hindi ko lang pinansin. Pero alam ko na may pumatak. So sabi ko, di ba? Tapos sabi niya, hayaan ko na daw, wag ko na daw linisin. Bukas na lang daw kasi magluluto din daw ng isda. Bukas na lang daw kami magluluto ng isda. Di ba? Pag alam ko naman na ganun yung ugali niya. Pag ako yung nagluto, kailangan linisin ko kaagad. Pero pag siya yung nagluto, okay lang kahit hindi ko agad linisin. Pag siya yung nakakalat. Pag ako yung nagkalat, kailangan linisin ko agad. Alam ko na ganun yung gusto niyang mangyari. Alam ko na ganun yung ugali niya. Pero kasi, nung lilinisin ko na yan is, inawat niya nga ako. Kaya nga hindi ko tinuloy. Pero minsan, tinutuloy ko pag nakatalikod na siya. Kasi nga, alam ko na ganun yung reaction niya. Or ganun yung ugali niya. Pero may mga time na hindi ko tinutuloy pag inaabot ako ng katamaran. Kasi minsan, pag tinuloy ko kahit hindi niya nakikita, pag nakita niya malinis, tapos magluluto siya, sasabihin niya, ba't mo nilinis to eh? Pagluluto pa kasi sinabi ko na sa'yo, sayang yung panglinis, sayang. So, dami niya din dala. Diba? Ang hirap maging, kadama, daming stressed. Tapos, eto na, okay pa yun. Ang last part is, eto na, ngayon na, alas 9 na, magte-10 na. Mag-out na ako ng 10 dapat. Nung 9, nagluto siya, tapos na sila mag-coffee, lahat na siya, nailuto ko na sila. Nung 9, magluluto siya ng, yung caramel na milk na may parang nilalagay silang, alam yan, yung luya. So, yun yung niluto niya, di ba, pakukuluan yun. So, ngayon, nakita niya yung area na hindi ko nilinis, which is nilaglagan din naman niya yun eh. Siya din na may kasalanan. Tapos yun nga, nakita niya din, nasipat niya din yung mga tomato na mga patak-patak ng pagluluto ng anak niya. Ayun, sabi niya, linisin ko daw kasi baka daw manigas. Kanya nagdadal na naman siya, linisin ko daw ng So alas 9 na yun, sabi niya, linisin ko daw baka daw kasi manigas nga yun. Tapos, sabi ko, oh my God, kanina sabi niya, wag na kasi magluluto ng isda bukas kasi ganun din talaga. Pala ko, bukas ko na lang siya linisin buong area. Kasi matagal yun, hindi lang isang oras kasi linisin mo yung buong kalan, loob at labas. Yung palibot ng kalan, yung palibot ng area hanggang sa may tiles mismo sa sahig. Ganun ko yung siya nililinis hanggang sa wall, sa taas. So hindi ko siya nilinis. Tapos ayun nga, nakita niya linisin ko daw. Like, oh my God. So parang kasalanan ko na naman kasi hindi ko nilinis, di ba? Alam mo yung kung kailan mag-out na ako, alas 9 na yun eh. Isang oras na lang mag-out na ako. Tapos ang dami pa nilang utos kasi nandito yung mga anak niya. Parito ako. Tapos sabay niya pa talaga yun. So wala akong nagawa. Nilinis ko. Ay, grabe talaga. Alam mo yung nakakabuwa. Tapos bukas, promise, bukas kasi magluluto kami ng isda. Ganun ulit yung gagawin ko, lilinisin buong area. Ay, naka. So, yun lang. It's me, Julina, yung Shakalang Alipin ng Salpi dito sa Saudi Arabia. Until to my next Kadama Kwento serye. Bye!